Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dahil sa nakikita po natin as evidenced by the CCTV, wala pong pagbabantay na nangyari. Pag-eskapo ng isang Korean fugitive sa QZ, huli sa CCTV. Tatlong immigration operatives iniuugnay sa pagtakas. DENR, kinansela ang kontrata nito sa developer ng Masungi Geo Reserve. DMW, kakasuhan ng manning agency ng seafarers na hindi na nga pinasahod, inabandona pa ng employer. Ngayong bisperas ng International Women's Day, galing at tagumpay ng kababaihan sa iba't ibang larangan, bumida. Lakas loob ang aking corona. Sa showbiz, Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D, isa ng reyna sa kanyang bagong musika. At sa ating kwento ng inspirasyon, tampok ang isang dalagang Pilipina na hindi lang maganda, malakas pa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinutugis na ng Bureau of Immigration ang puganteng Korean na sinasabing nakatakas umano sa kamay ng mga operatiba sa Quezon City. Pero paliwanag ng immigration, hindi nakatakas ang pugante dahil mismong ang mga bantay nitong immigration personnel ang nagpatakas sa Koreano. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa pool sa CCTV footage ang lalaking ito na bumaba sa likurang hagdan ng isang bar sa Quezon City Martes, March 4. Kapansin-pansing tila aligaga ang mga galaw ng lalaki habang may kausap sa phone. At nang makatawid, dali-dali naman itong tumakbo palayo sa bar habang binabagtas ang kahabaan ng Scout Chuatoco Street. Kinilala ng Bureau of Immigration ang lalaki bilang si Na Ik-yeon, isang wanted na puganteng Koreano dahil sa kasong investment fraud sa South Korea noong 2023 at estafa naman sa Pilipinas. Giit naman ng tatlong operatiba ng immigration na nagbabantay. Natakasan umano sila ng Koreano habang sila'y nasa Quezon City Prosecutor's Office. Pero lumabas sa investigasyon ng Immigration Fugitive Search Unit na magkakasabwat silang lahat. Nakita rin kasi sa CCTV na magkakasabay silang sumakay sa immigration vehicle. Sa isa ring footage, nakita rin ang pagdating ng isang immigration vehicle sa bar at sabay-sabay na pagbaba ng mga operatiba nang hindi man lang pinoposasan ang binabantayang pugante. Nung sila po ay pinatawag upang magpaliwanag, meron pa po sa kanilang lumuha dahil sa pagpapaliwanag kung paano sila natakasan. Pero nung hinahapunan din yon, nung nakuha natin yung CCTV, nakita natin na mukhang crocodile tears lamang ito dahil magkaiba ang lumabas doon sa kanilang salaysay at doon po sa mga kuha ng CCTV. Gayunpaman, isang manhunt operation ang ikinasa para tugisin ang tumakas na puganteng umano'y sa loob lang daw ng bansa nagtatago habang sinibak naman na sa serbisyo ang isa sa mga immigration personnel. Mahaharap naman ang tatlong sangkot sa kasong administratibo, perjury at paglabag sa Article 223 o conniving with or consenting to evasion. Imposibleng wala po na nangyari na connivance, lagayan dito po sa mga taong ito na tumulong sa pagtakas po nitong puganteng ito. Dahil sa nakikita po natin as evidenced by the CCTV, wala pong pagbabantay na nangyari na parang magkakasama lang silang sumakay, tumakas po ang pugante na wala man lang humabol, hinatid pa po siya sa isang lokasyon na hindi naman dapat pinupuntahan ng mga pugante. Siniguro naman ng immigration ang pagpapanagot sa iba pang posibleng mga nasa likod ng pagpapatakas sa naturang pugante. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sasampahan ng Department of Migrant Workers ng kaso ang manning agencies na nagabandona sa Filipino seafarers sa San Diego, California noong isang buwan. Papatawan rin ng disciplinary action na naturang manning agency at posibleng matanggalan ng lisensya. Si Kim Salinas may balitang A to Z.
Inihahanda na ng Department of Migrant Workers sa mga kasong ipapataw sa Manning Agency na nag-abandona sa 4 na Pinoy na mangingisda sa San Diego, California noong 1 buwan. Ayon sa OWA, 3 buwang hindi pinasahod ang mga Pinoy at nakauwi lang sa Pilipinas nitong Pebrero sa tulong ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Cases ng abandonment and we subjected the LMAs and the ship owners to some form or another of disciplinary action, whether it's suspension or cancellation. Ayon sa DMW, dapat na ang Manning Agency ang magsagawa ng repatriation at sumagot sa karampatang danyo sa mga inabandonang Pinoy workers. Failure to repatriate will have disciplinary sanctions. No? The repatriation covers the cost of repatriation, transportation expenses, hotel accommodation, and of course the unpaid wages until after the OFW is fully repatriated. Dagdag pa ng DMW, posibleng matulad ito sa buwan-talang Manning Agency na una ng kinansila ang lisensya noong Oktubre 2024 dahil sa mga kaso ng umano'y exploitation sa mga Pilipinong mangingisda na idineploy sa Indian Ocean. Kabilang sa mga paglabag nito ay umano'y hindi pagbabayad ng sahod, poor working conditions at irregular na oras ng trabaho. Kansilado na yung lisensya ng Buwantala at hindi na yung makapagtayo ng iba pa kasi babantayan namin yung mga may-ari nun at yung galaw ng may-ari nun kung magsubok silang magtayo ng panibago, abangan namin and we will not allow that. Yung mga dating may-ari na nasara. Patuloy naman ang repatriation ng DMW sa iba pang Filipino seafarers in distress, kabilang ang grupo ng workers sa salvage rescue vessels na nasa Germany ngayon. Siniguro ng DMW ang karagdagang tulong ng pamahalaan oras na makauwi ang mga Pinoy workers. Medical assistance even as they are repatriated and come home, and then yung repatriation, and then yung action fund assistance, which is essentially legal, medical, financial assistance na binigay natin. As I mentioned, yung 246 na Buwantala cases, 10.3 million pesos. Inaayos na rin ng DMW ang mga guidelines na ipatutupad para sa mga seafarers para mapaigting ang proteksyon sa kanilang sektor. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binatikos ng Masungi Geo Reserve ang Department of Environment and Natural Resources matapos nitong putulin ang 2002 agreement sa kumpanyang Blue Star. Ang kumpanyang nag-develop sa sikat at award-winning ecotourism site na Masungi Geo Reserve sa Baras, Rizal na nanguna sa kampanya laban sa illegal mining, pagpuputol ng mga puno at quarrying sa kabundukang sakop ng Sierra Madre. Ayon sa pamunuan ng Masungi, tinawag nilang pag-atake sa bawat Pilipinong nagtatanggol sa likas na yaman ang naging aksyon ng Environment Department. Sa pahayag, iginiit nilang DENR mismo ang may pagkukulang matapos itong mabigong alisin ang malalaking iligal na okupante sa kagubatan na nagdulot ng pagkaantala sa proyekto. Nagbabala rin ng grupo na mas lalong malalagay sa panganibang publiko ang forest rangers at environmental defenders na nagpoprotekta sa Masungi. Gayunpaman, hindi pa nakatatanggap ang Masungi ng opisyal na 15-day notice mula sa ahensya, ngunit kumpiyansa silang may mga legal na hakbang para ipagpatuloy ang kanilang advokasya sa pangangalaga ng kalikasan. Nasabat ng Philippine Coast Guard Station Manila ang isang shipment ng umano'y smuggled na mga sigarilyo sa isang passenger cargo vessel na dumating sa Port of Manila. Ayon kay PCG Station Manila Commander Captain Vincent Laca, nag-ugat ang operasyon sa Intel reports ilang buwan na ang nakalipas na nagsasabing may puslit na mga sigarilyo mula Zamboanga na idinadaan sa pampasaherong barko. Sa inspeksyon ng Coast Guard, hindi deklarado ang kargamento sa cargo manifest ng barko, dahilan para magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Nasabat ang 80 kahon ng imported na sigarilyo na walang dokumento sa isang hindi nakadeclare na container. Aabot sa halos 16 na milyong piso ang halaga ng kontrabandong sigarilyo. Bukod sa pwedeng violation ng customs law, we are also looking at sa mga entities or other personnel involved na nag-violate sa falsification of document kasi hindi siya declared eh. Nakumpiska ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang International Mobile Subscriber Identity o
IMSI catcher mula sa isang dating security guard ng isang offshore gaming operator sa Pasay City. Ayon kay PNP, ACG Director Brigadier General Bernard Yang, ibinebenta ng suspect ang device sa social media sa halagang 600,000 pesos. Kaya't nagkasa ng entrapment operation sa Rojas Boulevard. Ang IMSI catcher na kilala rin bilang Stingray o fake cell tower ay nag-iimbento ng cell site para ma-access ang data ng malapit na mga phone user. Kaya nitong manghimasok sa text, sa tawag at maging sa data traffic na isa sa mga pangunahing gamit ng mga text scammer. Mahigpit na paalala ng PNP, mag-ingat po sa online transactions at huwag basta-basta magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi kakilalang tao o social media platform. Pagka nagamit ng mga cyber criminals, napaka-delikado sa ating mga kababayan. Kasi pwede na mapasok yung mga iba't ibang online banking companies, magpapakilala na sila yung tunay na nagpapanggap. It's Friday pero humabol ang sobrang init ng panahon na naranasan ng marami sa atin sa buong bansa. Pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index o ang danger level na naranasan ng maraming lugar. Kabilang dyan ang Dagupan City, Pangasinan, Iba, Zambales, Ambling, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental, Mindoro at Puyo sa Palawan. Sa ganitong level ng temperatura, inaasahan na maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Naging maalinsangan din sa Metro Manila na may pagkulimlim pagsapit ng hapon. Ayon sa Pag-asa, mas mainit pang panahon ang inaasahan sa pagpasok ng Abril. Kaya pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iwasan ang matagalang exposure sa init ng araw. Be like Jenny because the It Girl is finally in our area. 5 taon matapos ang solo debut ng Blackpink main rapper na si Jenny, muli siyang nagbabalik sa music scene para sa kanyang much anticipated comeback. Ngayong Biyernes nga nirelease ni Jenny ang kanyang first full album na Ruby na may 15 track. Kabilang dyan ang hit song niyang Mantra, Extra L featuring Douchi, Love Hangover featuring Dominic Fike, Damn Right kasama si Childish Gambino at Cali You Kiss at Handlebars featuring naman Dua Lipa. Swagang cool girl naman ang vibe ni Jenny sa title track ng album na Like Jenny. Hook na hook ang fans sa music video at mensahe ng kanta na sumasalamin ng confidence, estilo at pagiging unbothered queen ng singer sa kabila ng bashers. Si Jenny ang ika-4 at huling Blackpink member na nag-release ng solo album matapos ang Rosie ni Rosé, Amortage ni Jisoo at Alter Ego ni Lisa. Don't force, take it to the course. Wanna rock with Jenny? Keep your head down, nails done like Jenny. Who else got him obsessed like Jenny? Like. Susunod ngayong bisperas ng International Women's Day, galing at tagumpay ng kababaihan sa iba't ibang larangan, ibinida. At sa showbiz, Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, isa ng reyna sa kanyang bagong musika. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Gumagana na ang 90% ng mga timer sa EDSA busway na siyang solusyon ni Transport Secretary Vince Dizon para hindi magbara ang mga bus sa babaan at sakayan. Samantala, pabor naman ang mga commuter sa hakbang ng DOTR na palitan na ang kontraktor ng Unified Grand Central Station sa EDSA na nahinto ang konstruksyon mula pa noong 1 taon. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sa bus carousel sumasakay si Ronel sa tuwing uuwi mula sa kanyang trabaho sa Cubao, Quezon City.
Pero reklamo niya, naantalang biyahe dahil nagtatagal sa pila ang mga bus. Abutin po ng 30 minutes bago alis. Bilang solusyon, ipinag-utos si Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na ayusin na ang mga palyadong timer sa bawat istasyon matapos niyang personal na inspeksyonin ng EDSA Bus Carousel kamakailan. 45 seconds lang ang dapat itagal ng bawat bus sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Ngayon, na lang, mga kalating minuto alis na po. Kasi pag pipuntahan ka, mabilis ka makarating. Tatauhan din ang 2 enforcers sa bawat istasyon para magmando sa daloy ng trapiko sa busway. Kamakailan, personal ding binisita ni Dizon ang Unified Grand Central Station sa North EDSA sa Quezon City. Ang dami pa ring harang sa North Avenue, sa harap ng SM North, na nakatenga. Yung buwan na yan, yung taon na yan. So, it's really frustrating, no? Nakakadismaya. So, tingin ko, kailangan talaga dito, tutudukan na natin to, didesisyonan na natin. Layo ng Central Station ay pagkonektahin ang iba't ibang rail lines sa bansa kabilang ang LRT1, MRT3, pati ang ginagawang MRT7 at subway. Pero nahinto ang konstruksyon ng 1 taon. Pinag-aaralan na ni Dizon ang pag-terminate ng kontrata nito sa private contractor na BF Corporation na pag-aari ng yumaong Marikina Mayor Bayani Fernando. Maghahanap ang ahensya ng bagong kontraktor para sa Unified Grand Central Station. Welcome naman ito sa ilang commuter. Basta magawa lang siya kasi mas easy siya na magpagsakay pag ganun pa sa traffic. Para hindi na mahirapan. Malayo kasi nilalakad pag nagko-commute to MRT. Mas malapit, dire-diretso na po. Compare sa iikot ka pa ng malayo. Target ni Dizon na matapos ang konstruksyon ng Grand Central Station bago matapos ang Marcos Jr. Administration. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Happy International Women's Day and Women's Month mga ka-A to Z. Bumida ngayong bisperas ng International Women's Day ang galing at tagumpay ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Marami ring nakalinyang aktibidad para i-celebrate ang buwan ng kababaihan. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Empowered and thriving, ganyan na ngayon kung ilarawan ng mga kababaihan sa lipunan. Hindi na lamang kasi basta hanggang gawaing bahay dahil kaya na ring makipagsabayan ng mga kababaihan sa anumang larangan. Iyan ang pinatunayan ng ilang kahanga-hangang kababaihan sa bansa sa Annual International Women's Day Summit ng isang mall ngayong bisperas ng Women's Day. Nagsama-sama ang ilan sa mga influential women sa bansa para magbahagi ng mensahe ng tagumpay at inspirasyon sa kapwa nila babae. Each woman has a different face. Each woman is built differently, but there is power in every woman. It is a testament to the strength, to the leadership, to the unwavering determination of women to break barriers and shape a more inclusive and equitable society. Bumida rin ang mga kababaihang nagtatrabaho sa industriya ng AI o Artificial Intelligence sa Silent Shift photo exhibit ng Italian photographer na si Chiara Negrello. Dito binigyang diin ang gampanin at kahalagahan ng partisipasyon ng mga kababaihan sa paggamit ng teknolohiya. These types of skills can be learned by anyone. So what we really want is to encourage more women to get involved in technology-related roles. Subukan lahat ng pwedeng subukan. Huwag maging malimita sa kung ano yung tingin nilang kaya nilang gawin. At dahil hindi patatalo ang mga kababaihan, kahit sa tamang paghawak ng pera, kayang-kaya na rin nila. Ito naman ang pinatunayan ng vlogger at bank ambassador na si Small Laude na binigyang diin ng kaalaman sa online banking. Samantala, bilang pagpupugay sa mga kababaihan, nagsagawa ngayong Biyernes ng job fairs at medical missions ang ilang mga city government. Kabilang dyan ang lokal na pamahalaan ng Maynila at San Juan na naghandog pa ng free pumper session. At dahil nga ito'y month-long celebration, hindi natatapos ang pagpupugay para sa mga kababaihan. Sa mismong Women's Day March 8, magkakaroon ng Beautyverse Fair at Women's Run naman sa March 9. May handog ding self-defense class para sa mga kababaihan ang isa pang malaking mall sa bansa.
Habang samut-saring programa gaya ng pangkabuhayan programs, health and wellness at seminar for Magna Carta of Women naman ang ino-offer ng Quezon City Government. Patunay ang lahat ng ito na bukod sa alagang walang kapantay, kaya rin ng mga kababaihang mamuno, tumindig at magtagumpay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Tiniyak ng kasalukuyang pamahalaan na kumikilos ito at nagsasagawa ng mga hakbang para labanan ang kaso ng malnutrisyon sa bansa. Sa National Nutrition Awarding Ceremony sa Quezon City, binigyang diin ang ilan sa mga aksyon ng mga kagawaran, kabilang na ang pagtutok sa kalusugan ng mga buntis, ina at mga bata para mahinto ang tila cycle ng malnutrisyon. Marami raw kasing mga bata ang may mabagal na pag-unlad sa isipan na nagreresulta sa pagkaiwan sa pag-aaral, maging ang pisikal na kalagayan tulad ng pagkabansot at pagiging payatin. Bilang tugon, pinalawig pa ng DSWD ang 4-piece program at pinatatag din ang nutrition counseling, school feeding programs at food stamp programs. Hinihimok din ang mga lokal na pinuno na palakasin pa ang pamumuhunan sa nutrisyon. We are looking again at the criteria that is being examined when granting the seal of local government, and I insisted that healthcare be part of that. And healthcare in terms of nutrition, healthcare in terms of vaccination, in terms of access to health services. These are the things that are very, very important. We really must take to heart the very painful lessons of the pandemic. Muling tinarget ng massive missile at drone attack ng Russia ang energy at gas infrastructure ng Ukraine ngayong Biyernes, ayon sa Ukrainian Energy Minister. Sugatan ng 4 na katao sa Kharkiv, kabilang ang isang babae na nakuha mula sa guho. Ayon sa Ukraine, sinisikap ng Russia na iwanang walang kuryente at init ang mga mamamayan sa gitna ng lumalala pa ring tensyon. Excited! Yan ang nadarama ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa kanyang bagong karera ngayon sa mundo naman ng musika. Pero dito siya na ang reyna. Yes, you heard it right dahil ito ang titulo ng kanyang debut music sa ilalim ng ABS-CBN Music at GMA. Laman ng kanyang awitin ng tema patungkol sa tiwala sa sarili, tapang at syempre ang ganda bilang reyna. Sa nakakaaliw na dance pop, maririnig ang mensahe nito na nagsasabing, ako ay isang reyna, lakas loob ang aking korona. Bago naman nabuo ang proyekto, inabot rin ni si MMB ng halos 1 taon na tumiming perfect sa celebration ng buwan ng mga kababaihan. Kaya talina at pakinggan ang kanyang bagong music na maririnig na rin sa iba't ibang streaming platforms. Lakas loob ang aking korona. Sa aming pagbabalik sa ating kwento ng inspirasyon, isang dalagang Pilipina na hindi lang maganda, malakas pa. Kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating kwento ng inspirasyon ngayong International Women's Day, tampok ang isang modernong dalagang Pilipina na hindi lang maganda, malakas pa. Kilalanin si Erica Islay Bumogaw, ang kauna-unahang Filipina World Muay Thai Champion. Mula sa mahinghing mga ngiti at balingkinitang pangangatawan, isa siyang larawan ng dalagang Pilipina. Pero si maganda, may kalakasan rin na pambihira. Hi! Ako si Islay Erica Bumogaw. Ang kauna-unahang Filipina World Muay Thai Champion. Meet Islay, ang 24-year-old proud Igorota warrior
na inilalaban ng bandera ng Pilipinas sa professional fighting scene. Taong 2024 nang gumawa ng kasaysayan si Islay bilang unang Pinay na nakuha ang #1 spot sa 45 kg Female Elite Division ng International Federation of Muay Thai Associations. At sa parehong taon din, sumabak na siya sa Professional Muay Thai ng One Championship kung saan nananatili siyang undefeated. Pero paano nga ba narating ni Islay ang top spot? Just like most kids po, very curious po ako sa mga larong bata. Pumasok po ako ng high school, doon ko po talaga na-discover yung martial arts. Parang may nag-spark po sa loob ko na parang ito yung gusto ko. Mula noon, naging busy si Islay sa national team para sa SEA Games at iba pang kompetisyon. Pero hindi rin niya pinabayaan ng pag-aaral at nakapag-cum laude pa nga sa University of Baguio taong 2023. Kaya naman maging ang kanyang mga coach, libs din. Nung athlete pa ako, nakikita ko talaga si Islay. Kaya sabi ko, ayos tong bata na to kasi may disiplina nga. So, sabi ko pagdating ng araw talagang magiging champion tong batang to. Ang tanong, hindi kaya mahirap o nakaka-intimidate sa iba kung maganda at matalino ka na, malakas pa? I don't think it's intimidating po. I think people find it rather cool na po na may mga ganitong klaseng mga babae. Pero kung ano man ang narating ni Erica ngayon, laking pasasalamat niya sa mga babaeng atleta na nauna sa kanya. Step na po yung mga Filipina athletes, lalo na po yung mga Filipina athletes in male-dominated sports. And that is thanks po sa mga Filipina athletes who paved the way, like sina Miss Heidi Lynn Diaz, Miss Ira Villegas. Idol ko po since nag-start po ng martial arts na babae, si Ate Gina Inyong po. Tulad ko po, nagsimula po siya as a grassroots athlete. At tulad nila, nais ni Islay na bigyan ng bagong kahulugan ang pagiging isang modern Filipina. Para sa akin, yung modernong Filipina po, someone who is, yes, beautiful, modest, but at the same time, strong. Ngayon, yung modern Filipina na po is a blend of, being a Maria Clara and at the same time, someone who is empowered and capable of, being herself, protecting herself. Isang modernang Pinay na hindi lang lumalaban para sa sarili, kundi para sa bansa at sa mga bagong henerasyon ng mga Filipina. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Friday ay mula sa award-winning singer-actress na si Rihanna. Ang sabi niya, may kakaibang tapang ang babaeng namamayani sa mundong pinaghaharian ng kalalakihan. Kailangan ito ng galing, ng lakas, talino, tapang at matibay na loob para hindi kailanman sumuko. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!